Sandali muna bago ka mag-scroll. Dalawang low pressure area ang mino-monitor ngayon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero ang tanong ng karamihan, magiging bagyo nga ba ito o pananakot lang ng panahon? Bakit parang tahimik ang Enero pero ramdam ang lamig, ulan at malalakas na alon? Alamin natin ang buong paliwanag sa weather update ngayong araw. Magandang araw Pilipinas! Ito ang inyong weather update ngayong Biyernes, ika-23 ng Enero 2026. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para araw-araw kang updated sa lagay ng panahon. Maraming salamat sa patuloy ninyong suporta, mga kababayan. Marami ang nagtatanong ngayon, bakit parang walang bagyo ngayong Enero? Normal ba ito? Ang sagot, at may malinaw na paliwanag ang siyensya sa likod nito. Sa ngayon, nangingibabaw ang pinakamalakas na yugto ng amihan o northeast monsoon sa buong Western Pacific. Ang malamig at siksik na hangin ito ay nagmumula pa sa Siberia, dumadaan sa Japan, Okinawa, Taiwan, at tuluyang bumabagsak sa Hilagang Luzon. Ito ang tinatawag na malakas na cold surge. Kapag ganito kalakas ang amihan, halos imposible para sa isang bagyo na mabuo o lumakas. Bakit? Dahil ang malamig na hangin ito ay parang pader sa atmosfera. Kapag may tropical system na sumusubok umangat, hinihiwa ito ng malalakas na hangin mula sa itaas, ang tinatawag nating vertical wind shear. Nabubuwag ang sirkulasyon, nahihila palayo ang ulan, at nawawala ang sentro ng sistema. Ito mismo ang nangyari sa dating tropical disturbance na tinawag na ADA. At ito rin ang nangyayari ngayon sa mga mino-monitor na sistema sa Pacific. Pag-usapan natin ang Invest 72 gay na nasa timog ng Guam. Marami ang nag-aabang kung ito ba ang susunod na bagyo. Ngunit sa halip na lumakas, ito ay patuloy na nadudurog ng matinding wind shear. Sa simpleng paliwanag, kahit mainit ang dagat, hindi sapat iyon kung winawasak naman ng hangin ang ulap at ulan. Kaya sa ngayon, mababa ang tsansa na ito ay maging isang ganap na bagyo. Pero tandaan natin ito, mga kababayan, kahit walang bagyo, hindi ibig sabihin ay ligtas na ang lahat. Habang lumalakas ang hanging amihan, ang moisture o ulan ay naiipit at itinutulak pababa at pakanluran. Dahil dito, mas maraming pag-ulan ang inaasahan sa Mindanao, Southern Visayas, at silangang bahagi ng bansa. Ang pinakamalakas na ulan ay posibleng maranasan sa mga lugar tulad ng Siargao, Surigao Provinces, Dinagat Islands, at Eastern Visayas. Ang mga lugar na malapit sa Tacloban ay kailangan pa ring mag-ingat. Ang Cebu ay maaaring makaranas ng ulan, ngunit hindi inaasahang kasing lakas kumpara sa silangang Mindanao. Samantala, ang kanlurang bahagi ng Pilipinas, gaya ng Palawan at ilang bahagi ng Western Visayas, ay mananatiling mas tuyo. Paalala lang po, hindi kailangan ng bagyo para magdulot ng baha. Kahit tuloy-tuloy na ulan lang, kapag puno na ang lupa at ilog, posible na ang pagbaha at pagguho ng lupa. Ngayon, lumipat naman tayo sa mas malawak na larawan o regional view. Hindi lang Pilipinas ang apektado ng malamig na hangin ito. Sa Japan, patuloy ang malalakas na pag-ulan ng nyebe. Sa ilang rehiyon, makikita ang makakapal na yelo sa kalsada, dahilan para maging delikado ang pagmamaneho. Sa Okinawa at Taiwan, ramdam din ang bagsik ng malamig na hangin. Dito naman sa Pilipinas, sa Hilagang Luzon, lalo na sa Benguet, Ifugao, at Mountain Province, ramdam ang pinakamatinding lamig tuwing gabi at madaling araw. Sa Baguio at Atok, Benguet, posibleng bumaba ang temperatura sa 0 hanggang 12 degrees Celsius. May mga ulat pa nga ng nagyelong sasakyan dahil sa sobrang lamig. Ito na ang isa sa pinakamalamig na yugto ng amihan ngayong taon. Ngayon, good news naman mga kababayan. Sa kasalukuyang forecast pattern, wala tayong nakikitang posibilidad ng bagyo hanggang sa katapusan ng Enero. Walang tropical cyclone development na inaasahan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero huwag tayong maging kampante. Dahil kahit tahimik ang bagyo, hindi tahimik ang panahon. Ang banta ngayon ay ulan, lamig, at higit sa lahat, malalakas na alon sa karagatan. Sa kasalukuyan, may dalawang low pressure area tayong binabantayan. Ang una ay ang G0 Isai, na dating tinawag na ADA. Ito ay nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, humigit kumulang 765 kilometro sa silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Ayon sa mga eksperto, ito ay unlikely na maging tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras.
Ang ikalawa naman ay ang DA01C na nasa labas ng EA. Ito rin ay unlikely na lumakas at walang agarang banta sa bansa. Mahalagang tandaan, hindi lahat ng DA ay nagiging bagyo. Sa ngayon, malinaw ang mensahe, ang amihan ang pumipigil sa kanilang pag-unlad. Dahil dito, mas mararamdaman pa rin natin ang malamig na hangin, maulap na kalangitan, at maalon na dagat. Narito ang lagay ng panahon sa mga rehiyon, maulap na kalangitan na may mahihinang pag-ulan ang mararanasan sa Cagayan Valley, Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, Northern Mindanao, Davao Region, Apayao, Ifugao, Kalinga, Mountain Province, Aurora, Quezon at Oriental Mindoro. Dulot ito ng hanging amihan at wala namang inaasahang malawakang pinsala. Sa Metro Manila at sa iba pang bahagi ng bansa, bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may isolated light rains. Minimal ang epekto, ngunit maaaring makaramdam ng malamig na simoy lalo na sa gabi. Ngayon, pakinggan itong mabuti lalo na sa mga mangingisda. Sa silangan ng Southern Luzon, Visayas, at Mindanao, malakas hanggang malabagyong hangin ang mararanasan, may alon na umaabot sa 2.8 hanggang 4.5 metro. Delikado ito para sa maliliit na sasakyang pandagat. Sa Northern Luzon at Eastern Central Luzon, katamtaman hanggang malakas ang hangin at ang alon ay maaaring umabot sa 3.7 metro. Sa iba pang bahagi ng bansa, moderate to strong winds pa rin na may alon na 1.2 hanggang 2.8 metro. Pinapayuhan ang lahat ng mangingisda at bangkero na iwasan muna ang paglalayag kung malakas ang alon sa inyong lugar. Sa temperatura naman, naitala ang pinakamababang temperatura na 19.6 degree ni bandang madaling araw at pinakamataas na 20.6 degree ni bandang tanghali. Ramdam ang lamig sa umaga at medyo maalinsangan pagsapit ng tanghali. Sa madaling salita, mga kababayan, may dalawang layman tayo, mahina at hindi organisado ang mga ito. Ang tunay na bida ngayon ay ang hanging amihan. Ang panganib ay hindi bagyo, kundi ulan, lamig at malalakas na alon. At bago tayo magtapos, isang paalala at lakas ng loob mula sa Salmo 121:7-8. Ililigtas ka ng Panginoon sa lahat ng kapahamakan, iingatan niya ang iyong buhay. Babantayan ka niya sa iyong pag-alis at pag-uwi, mula ngayon at magpakailanman. Mga kababayan, kahit may unos o katahimikan sa paligid, hindi tayo nag-iisa. May nagbabantay sa bawat hakbang natin. Magandang gabi Pilipinas. Kung napapansin niyo mas malamig ang hangin, mas makulimlim ang langit, at sa ilang lugar ay tuloy-tuloy ang pag-ulan, manatili kayo dahil ito ang kumpletong weather update na dapat ninyong malaman ngayong gabi hanggang bukas. Bandang 3:00 ng hapon ngayong ika-23 ng Enero 2026, ang low pressure area na dating tinawag na ADA ay patuloy na minomonitor at kasalukuyang namataan humigit kumulang 560 kilometro sa silangan ng Hinatuan Surigao del Sur. Sa ngayon ito ay nananatiling mahina ngunit may epekto sa panahon dahil kasabay nito ang patuloy na pag-iral ng northeast monsoon o amihan na nakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Unahin natin ang mga lugar na makakaranas ng mas makulimlim na panahon. Sa Cagayan Valley, Bicol Region, Apayao, Kalinga Mountain Province, Ifugao, Aurora, Quezon, Marinduque, Oriental Mindoro, Northern Samar, Eastern Samar, at Biliran inaasahan ang maulap na kalangitan na may mga mahihinang pag-ulan. Ang mga pag-ulan ay dulot ng amihan at sa ngayon ay wala namang inaasahang malubhang epekto, ngunit maaaring makaranas ng panakanakang basa ng kalsada at malamig na pakiramdam lalo na sa gabi at madaling araw. Mas kailangan namang mag-ingat ang mga kababayan natin sa Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Davao Oriental, at sa natitirang bahagi ng Eastern Visayas. Dito ay inaasahan ang maulap na kalangitan na may kalat na mga pag-ulan at isolated thunderstorms. Ang kondisyong ito ay dulot ng shear line, kaya posible ang katamtaman hanggang paminsan-minsang malakas na ulan. Dahil dito may banta ng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa lalo na sa mga mabababang lugar at bulubundukin. Sa natitirang bahagi ng Mindanao inaasahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorms na dulot ng localized thunderstorms. Kapag lumakas ang ulan sa maikling panahon posible pa rin ang flash floods at landslides kaya patuloy ang paalala na mag-ingat. Para naman sa Metro Manila at sa iba pang bahagi ng bansa, asahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may panakanakang mahihinang ulan.
Ito ay dulot pa rin ng amihan at sa ngayon ay wala namang inaasahang malaking epekto sa pang-araw-araw na gawain. Pagdating sa kondisyon ng hangin at karagatan dito tayo dapat magbigay pansin lalo na sa mga mangingisda at nagbabalak bumiyahe sa dagat. Sa silangang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao malakas hanggang malabagyo ang ihip ng hangin mula Hilagang Silangan hanggang Hilaga. Dahil dito ang dagat ay maalon hanggang napakaalon na may taas ng alon mula 2.8 hanggang 4.5 metro kaya delikado para sa maliliit na sasakyang pandagat. Sa Northern Luzon at silangang bahagi ng Central Luzon, katamtaman hanggang malakas ang hangin mula Hilagang Silangan at ang dagat ay katamtaman hanggang maalon na may taas ng alon na maaaring umabot sa 3.7 metro. Sa natitirang bahagi ng bansa, katamtaman hanggang malakas pa rin ang hangin at ang dagat ay katamtaman hanggang maalon kaya ipinapayo